baon na baon ka na sa utang, di mo na alam kung paano mo babayaran, at hanggang sa humantong ka na sa tapal-tapal system. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo mga kadyani, iwasan ninyo yung magtapal na kahit due date nyo pa lang, pantatapal nyo na lang kaagad doon sa isa at mangungutang na naman sa iba. Tara, pag-usapan natin. Okay, pero bago ang lahat, paki-subscribe na po sa mga newbies po. Subscribe na po kayo. Tapos sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat. Paki-hit nyo na rin po yung like, share nyo yung video at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA. Okay, pag-usapan natin yung tapal system at huwag nyo sanayin yung sarili nyo na magbabayad kayo dahil lamang sa partial at mangungutang kayo sa ibang OLA para lang bayaran yung prolongation nila o yung extension na ginagawa nila. Mas lalo po kayo mababaon sa utang dyan. Pasensya na po. Bagong gising, iba talaga pag bagong gising. Medyo maano pa yung lalamunin ko, pero okay na. At yun nga po, lagi ko po sinasabi sa inyo na huwag kayo magbabayad sa mga partial payment o yung mga prolongation or extension na ginagawa ninyo. Tapos manghihiram lang kayo sa iba. Kunwari, 7 days, yun ang due date nyo, o kaya yung mga 14 days for extension lang, kasi hiram mo kasi iba. Kaya po kayo nababaon sa utang dahil sa ganyang sistema. Huwag na kayong humiram, mas mabuting ihinto nyo na lamang po. Kung hindi nyo po talaga kayang bayaran, huwag nyo pilitin ang sarili nyo. At mangungutang lang kayo para lamang doon sa ma-extend. Mas madadagdagan lang hula ang problema ninyo lalo. Ito po, kasi nakikita ko sa comment section na halos karamihan sa tanong sa akin is paano nila magagawa ng paraan yung ganyang klase ng sistema na merong 14 days, tumataas at ngayon ay manghihiram lang sila at iyan sa OLA na naman, sa ibang OLA na minsan kasi kung mapapansin nyo, di ba, pag dumarating yung mga due date natin ng 14 days or 7 days or something, basta dumarating yan before ng due date natin, may nag-aalok. Magkakasabot naman kasi talaga yan. Hindi man sa talagang ako nga kahit hindi ako nag-a-apply doon sa iba, nagugulat na ako iba-ibang OLA nag-o-offer sa akin para mangutang kapag dumarating yung aking due date. Pero dahil sa naisip ko na wag, kasi mag-extend lang ako rito, lalaki lang lalo yung problema ko. Hindi nyo na kayang bayaran. Kasi pinipilit natin na mabayaran, no? Parang iniiwasan natin is yung kahihiyan. Ang problema kasi yung kahihiyan na yan is mas lalong nadadagdagan kapag umuutang tayo sa ibang OLA. Kasi planado na nila yan modusan nila yan na i-offeran kayo. At ibabaon ko yung husto. Lalakihan nila kapag lamagpas kayo sa due date. Lalakihan nila yung tubo, lalakihan nila yung charge. Lahat gagawin nila mabaon kayo sa utang. Style dyan ganito kung hindi nyo talaga kayang bayaran, lalo sa mga katulad natin ng mga minimum wager o mga negosyong maliliit na hindi kaya talaga yung bigla ang babayaran ng malaki. Bigyan ko kayo yung tip. Pag hindi nyo kayang bayaran talaga, pag-ipunan nyo na lang muna yung principal amount. Ngayon, kung medyo may harassment kayo, ireklamo nyo yun na yung OLA na yan sa SEC kung hinaharas kayo. At kung patuloy pa rin sila sa ganon, hinaharas pa rin kayo, para sa akin hindi ko sinasabi huwag nyo bayaran. Iwasan nyo na lang muna makapag-usap. Tapos yung mga tumatawag sa inyo sa mga opisina dahil nga na-extend lang yung ginagawa nyo o kung hindi na kayo nakakapagbayad kahit sa extension fee, mas mabuti sabihin nyo sa mga kasama nyo sa trabaho na nakalagay dyan sa mga contacts ninyo. Kadalasan dyan sila nang gugulo kapag hindi na kayo makontak. Okay? Lagi nyo isipin yan. Huwag kayong humiram, tigilan nyo na yung pag-utang-utang sa iba para lang ipantapal doon sa extension ninyo, sa prolongation ninyo. Kasi napansin ko yan yun nga, kahit dalawang loan shark lang nahiraman ko. Tapos nasubukan ko rin naman po si OLP isang beses pero di na kumulit, ayoko na. Ang laki kasi iba yun, basta ang laki. Wala namang ganun na tawag doon na ganun kalaking tubo na sobra talaga na niya. Saglit lang kailangan bayaran mo siya na 7 days Sabi ko medyo malaki pa rin kasi kung nagpa 5-6 ako, yung 1,000 ko for 1 month, 200. Doon para binayaran ko for 7 days is 1,150 parang ganoon. May bawas pa yun na nakuha ko 950.
1,000 di 950 na balik, parang 270, so di ba? Kaya doon ako nag-isip na wag na, ayoko nang umutang sa mga ganitong klaseng sistema na isang linggo kailangan gano'n na kagad yung babayaran mo. Iwasan nyo yan hangga't maaari. Hindi mo kayo makukulong kasi. Huwag kayong matakot na pag kami nagsabi sa inyo na ulan na hindi nyo babayaran yung extension fee, hindi nyo nabayaran yung prolongation, hindi nyo nabayaran sa araw mismo ng due date ninyo, ipapakulong kayo, kakasuhan kayo. Biruin mo 30 days pa lang, meron na kagad kayong kaso. Kasi ano na yan ganyan talaga yung style nila, tatakutin nila kayo para papilitan kayo manghiram, tapos biglang may mag-o-offer. Diba? Pansinin nyo, pag may naghaharas na sa inyo, may darating na offer. Yan po ang yung estilo talaga ng mga yan. Kaya yung sasabihin na, meron talagang meron talagang connection sa bawat isa. Yung mga ula na yan. Kahit sabihin mong hindi sila magkakamag-anak ng pangalan, pero yung sistema nila is the same as the others. Mangutang ka kay Mocha, di ba? Sino sino yung mag-offer susunod? Si Quickla. Buti nga nawala yung mga ibang sister company niya. Pero ito si Mocha pag-usapan natin. Susunod, operational na raw ulit Kaya yun, nakakausap ko yung iba sa admin na ibang group na medyo talaga dati ko naman ang kausap. Pag-usapan natin susunod. Ngayon, tandaan niyo ang prolongation is makakadagdag lamang sa inyong suliranin at sa inyong alalahanin. Huwag niyo munang bayaran. Ipunin niyo yung principal amount. Kung naipon nyo na, kunwari, kung maliit lang naman ang halaga, sabihan ng mga 3,000, siguro kaya nyo naman yung pag-ipunan na sa loob ng isang buwan. O kung may maayos naman kayong trabaho na wala kayong ibang mga binabayaran. Kasi ako medyo nahihirapan talaga nagbabayad ako ng bahay dito. Sa akin ng bahay, sa akin yung ibang mga bayarin dito, naghahati kami ng asawa ko. Kaya minsan nahihirapan pa rin kami dahil may ibang gastusin na biglang dumarating. Kasi nga sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng sitwasyon na hindi natin naasahan. Naintindihan ko po yun. Kasi tulad ninyo, ako po ay nakaranas ng ganyan na sitwasyon na pag-i-extend. Pero ako ginawa ko yung extend ko na yon, hindi ko na inulit. Ayoko na dagdagan yung utang ko. Hindi na ako nag-loan after that 2 loan sharks na hiraman ko. Kaya nga medyo mas advantage ko sa iba is hindi ako nagpadala doon sa mga offer ng mga iba nagpapa loan pagdating mga due date natin. Iwasan po ninyo yan. Tapos kung hihiram kayo, siguro payo ko na lang, kung hihiram talaga kayo doon sa iba para ipantapan na, is yung isang ulan na lang ang bayaran ninyo. Kunwari nakahiram kayo at kaya nyo bayaran lahat. Kasi ang problema yung interest, di ba? Alam ko naman yun, sobrang laki ng interest. Mahirap talagang bayaran. Siguro kung hihiram kayo na lang sa susunod, yung kaya nyo na lang. Kunwari, sample, kaya nyo talagang i-budget. Huwag nyo sinasagad yung mga loan offer sa inyo na kunwari 5,000. Kinukuha nyo lahat yun. Siguro mas kunin nyo lang yung may kakayahan kayong bayaran. Kunwari 2,000 sa loob ng isang buwan. Di yun na lang kunin nyo. Huwag nyo nang dagdagan. At yun ang gawa nyo ng paraan para makaipon o makalikom kayo ng sapat na salapi para mabayaran yung mga ola na yon. Pero tandaan nyo yung mga ola na lang haharas. Ako talaga nung naharas ako, hindi ko binayaran. Bahala sila sa buhay nila. Wala akong pake. Pero sabi ko kung gusto nila akong singilin, kasuhan nila ako ng small claims. Kaya puntahan nila ako dito sa bahay para magkaroon kami ng harap-harapan na legal settlement kung gusto nila. Pero kung dadagdagan lang nila yung utang ko, wag na. O kung dadagdagan lang nila yung problema ko, nahaharasin ako, ipopost ko, huwag tayo mag-uusap. Ayoko ng ganyan. Kasi pag pinupuntahan naman kami rito at okay naman kausap ang agent, binabayaran namin talaga. So yun, iwasan yung tapal system hanggat maaari. Huwag nyo lang munang isipin yung mga sinasabi nila sa inyo. Huwag nyo napansinin. Hindi ko sasabing huwag nyo bayaran. Huwag nyo lang masyadong intindihin. Kasi hindi naman totoo yung papakulong kayo, hindi naman totoo yung sinasabi lang may gagawin masama sa inyo. Wala pong ganun. Pananakot lang po lahat dyan. So yun, ito po yung lingkod ka, Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang umula.